Samantala, wala pa ring pagbabago ngayon sa presyo ng mga isda. Pero naku, inaasahang sisipa raw ito habang papalapit ang Semana Santa kung kailan marami ang umiiwas sa karne. Nakatutok si Julius Segovia. Mahigit isang linggo bago mag-Semana Santa, marami pa ring supply sa bagsakan ng isda sa Navotas Fishport. Mababa pa ang presyo, matumal pa raw kasi ang benta. Ganito rin ang sentimiento ng mga tindera ng isda sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Nakapako pa rin ang presyo, 80 pa rin ang kilo ng galunggong, 160 pesos naman ang alumahan, at 110 pesos ang kilo ng tulingan. Sa susunod na linggo pa raw nila inaasahan ang malaking kita dahil sa taas ng demand sa isda. Ngayon medyo mababa isda. Pagdating ng mahal na araw, medyo magtataas dahil may buwan na naman. Konti lang nahuhuling isda. Pag-Holy Week, medyo tumataas talaga isda. Dahil? Siyempre, bawal ang baboy. Nakagawian na raw ng mga Pinoy na magtika sa pagkain ng karne, kaya mabenta ang mga lamang dagat tuwing mahal na araw. Si Belinda na nagtitinda ng sugpo, aminadong sisipa ang presyo ng seafood sa Holy Week. Bukod sa mataas na demand, apektado rin daw sila ng mataas na presyo ng petrolyo. Halimbawa ang kilo ng sugpo, nabibili raw niya sa bagsakan sa halagang 470 pesos. 500 piso na ang pasa niya dahil sa gasto sa biyahe. Gaya nga niyan, mataas ang gasolina. Hindi mo rin sila masisisi na magtaas sila ng price. Ganon din naman kami. Siyempre po, may bayad po kami sa tracking, may bayad din po kami sa tauhan para doon sa naghango sa bayan. Iba-iba po kasi kaya tumataas yung price. Kalakal yan kailangan ibiyahe galing sa pinagkukunan ng isda. Natural lang natataas. Imbes na bumaba ang presyo, hindi lalong tumataas. Sa pamamasahe lang. Ang mga mamimili, sumipa man ang presyo ng isda, ito pa rin daw ang tatangkilikin ngayong Semana Santa. Kaysa baboy na ang bibil mo, sa na lang, kunti lang naman ang diferensya. Doon na lang sa hindi nakakahiblad. Holy Week pa. Isda naman talaga pagka ganyan na mahal na araw. Oo, kahit mahal. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras.